And welcome back again mga tropa dito sa BGM Livestock Farming TV. And for today's video nga, samahan niyo po akong magpakain ng ating mga alaga mga tropa. Pero bago yan, ay bibili nga pala tayo ng mga materyales na gagamitin po natin sa renovation po ng kulungan ng ating mga alagang kalapate. So ngayong araw nga mga tropa, isamahan niyo po ako para po gawin ito at matapos po ngayong araw. So ngayong araw nga pala mga tropa, bumili lang tayo dito ng mga plywood na gagamitin po natin sa kisame po ng ating lop o yung kulungan po ng kalapati natin. Para sa ganun mga tropa, mas maging maganda at mas maging komportable po mga alaga natin. At bibili na rin po pala tayo ng kawayan na gagamitin po natin sa pagre-repair po ng mga flooring ng mga kulungan ng kambing natin. Pero ito po ay pansamantala lang na materials kasi nga wala pa po tayong makuhanan ng kawayan na makakapal. So eto mga tropa, tara samahan niyo ako. So ang gamit nga pala natin ngayong araw mga tropa ay itong ating e-bike kasi alam naman natin na talagang kinakailangan na rin po natin magtipid. So napakalaking tulong nga pala mga tropa na itong e-bike na ginagamit natin sa pang-araw-araw natin ginagawa dahil nga ito po yung ginagamit natin papuntang bukid, pagbili ng mga feeds, pagbili po ng mga gamit na kinakailangan po natin kung meron po tayong gagawin sa farm. So eto mga tropa, so sisimulan na po natin paglalagarin itong ating mga plywood na gagawin pong kisame para po sa ating kulungan. So kung naaalala yung dati mga tropa ay nagkakarera po tayo ng ibon at talaga pong hinanap-hanap ko po yun nung ako po ay nagmaynila at nagtrabaho sa medyo malayo. So dito nga mga tropa, matapos sa ating maglagari, ilalagyan po lang po natin ng mga butas na siyang paglalagyan po natin ng mga kawad na magpapatibay po dito sa ating kisame. So kung naaalala nyo dati mga tropa, nung nagkakarera tayo noong mga panahong 2021 to 2023, parang napatigil tayo 2024 na mga tropa. At ito pa rin po yung kulungan natin. So ito yung ginawa ko lang tambakan ng mga gamit natin na sa ngayon po ay nilinis ko na po. So halos punong-puno po yun ng basura mga tropa. At yung kisame po natin dito dati ay nagatuna. Kaya ito po pinapaltan po natin at halos lahat po kasi ay nasira na. So madali lang naman to ilagay dahil sinukat na nga po natin at mineasure po talaga natin yung tamang sukat para sa ganun hindi po tayo mahirapang mag-install at mapadali po yung trabaho natin. Ayan mga tropa. So habang ginagawa nga po pala natin yung kisame na yan mga tropa ay inire-ready ko rin po yung ating mga breeder na gagamitin po sa mga susunod pong breeding. Dahil malapit na rin po ata magsimula ang breeding ng South o medyo matagal-tagal pa. Pero mas maganda ay maaga po tayo makakapaghanda na sa ganun po ay ma-ready po natin yung ating mga breeder na gagamitin po sa breeding season. At eto nga mga tropa, natapos na natin itong ating kulungan at ang ganda niya na punting na mga tropa yan no. At dito nga pala mga tropa, dadalawang piraso pa lang po yung laman ng ating kulungan. So baka naman sa mga tropa dyan, baka merong magpapaalbor ng young bird o ng mga YB na pwede nyo ipalaro sa akin. Baka naman mga tropa. So yan, dadalawang piraso pa lang po yan. Ito po yung mga breeder natin na inire-ready po sa mga susunod pong breeding season na magre-release po ng mga ring for young bird ng mga club. So yan, nire-ready na po natin ang ating mga breeder mga tropa at sana makachamba. So iba talaga yung saya mga tropa sa pag-aalaga ng kalapati at pagkakarera dahil nandito po talaga yung pinaka-exciting at talaga pong maingganyo ka mag-alaga. Medyo magastos lang pero pag nanalo ka mga tropa ay bawing-bawi naman at panalong-panalo po sa saya. Dito sa pag-iibon at pagmamanok ay marami po tayong nagiging kaibigan. Gayun na rin po sa pag-aalaga ng mga kambing kaya talagang masarap pong mag-farming mga tropa. So eto nga pala yung mga manok nating ilang piraso na mga natira. So ito po yung mga pang personal materials na lang po natin mga tropa. Yan po yung ating mga manok na itinira nung manakaraang araw po na nag-out po tayo ng mga manok. Ito yung ating henny line na kanawayon mga tropa yan. So meron na tong mga anak. Ang kagandahan nito mga tropa, ang daming magbato ng lalaki. So sinubukan ko siyang i-cross sa Yena Blues na hen at eto nga po pala mga tropa yung kinalabasan. So medyo gwapo rin, naging abuhin yung kulay na medyo bihira rin po sa mga mata natin. Ito naman po yung ating Gilmer na AEJ line na medium station, medyo poging-pogi din pumorma mga tropa. At ito yung ating ibang mga hen na nilagay na lang dito sa battery cage at tinigil na muna po natin sa breeding. Yan nga din pala mga tropa yung tangkal na binili natin. At ito nga pala yung mga aso natin. So in-elevate ko na yung kulungan nila para sa ganun po hindi madaling hindi tayo mahirapang maglinis ng kulungan nila. Ayan. So ito nga pala yung male stud natin na Choco na nasa 4 na taon na yan pero talagang bruskong-brusko pa rin mga tropa. So sa mga interesado yan dumayo ng stud, pwede nyo pong dalhin dito yung mga female nyo na American Bully o exotic American Bully para po masubukan natin ang lahi netong si T-Bone mga tropa.
proven na yan mga tropa. Kaya sa mga interesado dyan, Barangay Dayap, Nasugbu, Batangas ang aming location. So ito nga pala yung mga albs natin na natira. Ayan yung mga lovebirds natin. Yung iba nasa pugad. Sana maparami pa rin natin mga tropa. Ginawa ko na lang colony breeding para sama-sama sila. So dito nga mga tropa, magpapakain na po tayo ng ating mga alagang kambing. Time check around 4 PM na po ng hapon. So matapos natin magawa ng mga kulungan ng kalapati natin, eto niready ko yung mga pagkain ng kambing natin. So wet feeding tayo mga tropa, kitang-kita nyo naman. Puro tubig lang muna yung nilalagay ko. Kasi pag naglagay ka dyan ng mga feeds na niready mo agad, puro feeds agad yung nilagay mo, mabilis po nilang uubusin yan at medyo may hirapan ka pong lagyan ng sabaw. Kaya inuuna po natin yung paglalagay ng tubig para sa ganun mga tropa ay hindi po sila magagawan. So once na nakalagay na ba yung tubig mga tropa, tatawagin ko lang sila at unti-unti ko na pong ilalagay yung feeds na ibibigay po natin para sa kanila. So isa nga palang advantage dito mga tropa sa wet feeding ay nakakaiwas rin po sa pagkakaroon ng bloated. At the same time, medyo nadadaya po natin yung kambing kasi medyo nabubusog agad sila. So mabilis lumalaki yung tiyan nila na nakakatulong para mas onti na lang po yung ibigay natin ng kumpay o yung mga silage na pinakakain po natin sa kanila. So sa pamamagitan kasi ng wet feeding, mabilis po nilang nakakain yung mga feeds na ibinibigay natin sa kanila compare na lang po sa dry feeding. Kasi pag dry feeding, medyo magastos po mga tropa. At mas maunti lang po yung amount ng feeds na nailalagay po natin pagka po may mga sabaw o wet feeding yung ginagawa natin. Yan po yung mga alaga natin. At napansin ko nga pala mga tropa na yung mga silage na binili natin parang nagkaroon ng butas, dinaga. Kaya ito, ililipat na po natin sa drum para po ma-secure at maagapan. Para hindi na rin po masayang mga tropa. Ito, isa-isahin namin ilagay sa drum ng Tito Lando para preserve pa rin po natin. Kasi sayang po kasi binutas ng daga yung ibang mga sako na nag-cause po ng pagkakaroon ng bulok dito sa mga silage natin. Maganda pa naman to at talagang bagong-bago po yung pagkakabili natin. Napabayaan lang po natin, nalimutan nating i-check. Kaya po, dinali po ito na mababait o ng mga daga. Ayan, so tinatanggal lang po natin yung mga bulok at yung iba po na pwede pa, ilalagay na po natin sa drum. Para sa ganun ay magamit po natin to sa mga darating pong bagyuhan na makakatulong para sa kumpay po natin sa ating mga alaga. So eto mga pala mga tropa, yung mga ginagawa kong pag-iimbak ng pagkain ng kambing natin na makakatulong po talaga sa atin. Kasi once na may bagyo, masama yung panahon, ulan ng ulan, hindi tayo makapangumpay, meron tayong silage na nakaback up sa atin para mapakain po natin yung ating mga alagang kambing. So nga pala mga tropa, sa mga interesadong pumunta dito at bumili ng mga manok, kambing, aso, kalapate, located lang tayo sa Barangay Dayap, Nasugbu, Batangas. So maraming salamat sa inyong lubos sa panonood and shoutout po sa mga solid na sumusuporta sa atin dyan. Palike na rin po, comment, subscribe, and papalo. Maraming salamat and God bless.